Magandang tanghali mga kababayan. Si Manong Rayban ay nagbabalik para sa isang reaksyon sa mga nangyayari po sa Davao City. Bago po ang lahat, gusto ko pong pasalamatan ang ating bagong subscribers at mga followers. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating channel. Shoutout po sa inyong lahat sa mga tagapakinig, tagapanood. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao at sa buong mundo. Maraming salamat po. Sa ngayon, patuloy po ang paggagalugad, paghahanap ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ sa compound. Ganon din po underground. Dahil naniniwala po sila na ang puganteng pastor ay nagtatago sa may ibaba. At meron po siyang special na bunker, espesyal na tirahan sa ibaba, ang kanyang kaharian sa ilalim ng lupa. Ibang-iba din po siya, no? Kala po natin na kaharian sa langit, pero nasa ibaba pa lang kanyang kaharian. Hanggang ngayon po, ganun pa rin ang nating nakakalap na mga balita na malapit ng mahuli. Binibigyan na lang ng oras para sumuko na malapit ng makorner ang puganting pastor. Pero hanggang ngayon wala pa rin po. Saka lang po tayo maniniwala pag makikita na lang po natin siya, pag ipresenta sa media na nakaposas ang puganting pastor, saka lang po tayo maniniwala. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po. Talagang pahirapan. Pinapahirapan talaga ni Pastor Kibuloy ang mga pulis, ang PNP. Yan. At ayon po sa balita, meron na pong tumulong sa mga kapulisan, pati po mga sundalo ay tumutulong na rin po para po mapanatili ang peace and order dyan po sa Davao City, especially dyan po sa KOJC compound. So yung pong video clip na ipinakita, inilabas ng DILG. At ayon nga po sa kanila, ito ay ang tirahan ni Pastor Kibuloy sa ilalim ng lupa. Napakaganda. Talagang makikita mo po talaga na hindi basta-basta. Aside from matibay, ayon nga po sa kanila, gawang bakal. Yan po ang sinabi nila. At ginastusan po talaga. Magandang itsura, parang ito po ay nasa basement, pero alam po natin na mas malalim pa po yan. Kaya nahirapan po ang mga kapulisan, sigurado pong malalim yung tirahan na yan. Hindi lang po 6 feet below the ground, mas malalim pa sigurado. So alam po ng mga nasa London, alam niyo po yung kanilang tren, pag sasakay ka po ng tren, ay you'll take the escalator pababa. Napakalalim po ng hukay. Sigurado pong ganun ang tirahan o pinagawang bunker ni Pastor Kibuloy. Talagang talagang tirahan para po sa doomsday. Kahit na magkagera, kahit na lumindol, talagang secured. Marami po talaga siyang pera. Nakapagtataka kung paano niya po naipundar. Ito pong mga ari-ari ang malalaki, mansyon,
eroplano, choppers, ang dami niya pong ari-arian. Kung sa pamamalimos at sa pag-aas ng mga donations, etc., hindi po yan kakasya para po sa akin. Kaya maraming ang haka-haka na baka merong nagpatago sa kanya. Baka meron siya mga kaibigan dyan na nagbangko sa kanya para itago. Dahil alam naman po natin, our government, hindi po nila gaano pinakikialaman ang mga religious organizations, mga simbahan na yan. So yan po, kitang-kita po natin na ginastusan talaga. Ito pong tirahan na nasa ibaba, nasa hukay, malalim, very short. Ang video clip na ipinakita na yan. Pero talagang quality po ang pagkakagawa nito. At marami ding nagsasabi, may mga informanting nagsasabi na ang tunnel na to, ang bunker ay kumukonekta po sa airport. Yan. Hindi pa po tayo nakapunta sa Davao kaya hindi po natin alam kung how close or how far ang Kingdom of Jesus Christ sa may airport. Pero sinasabi nila na malapit lang daw po. So, yan po ang latest. At ang mga tauhan, mga followers, tagasunod ni Kibuloy ay umalma noong ang PNP po natin ay nagpasok ng mga equipments. Actually, meron pa pong napakalaking box na kakasyang isang tao na ipinasok. Hindi po natin alam kung ano-ano ang mga pinapasok ng PNP dyan. Maaring siguro yung pong pamputol ng mga bakal, yung panghukay, pang-detect, siguro yung po yung mga equipments na kakailanganin nila para madali po nila mahanap yung kanilang target. Kaya mainit po, according to the news, umabot na po kahapon ang bilang ng mga nasugatang pulis sa 60. At mas kukunti po yung nasugatang miyembro ng KOJC pero may mga nasampahan po ng kaso dahil sila po yung lumalaban sa mga kapulisan at nananakit. Yan. Yan ang problema po kasi sa mga members ng KOJC, lumalaban, nananakit ng mga kapulisan. Hindi po yan tama. Yan ay paglabag sa batas. Ang kalabanin mo ang ating mga kapulisan. Meron po silang misyon. Kaya let them do their job at huwag kayong humarang dyan para walang problema. Yan po. So, mga ilang araw pa kaya tayo maghihintay kung kailan po madadakip tong puganteng pastor na to. Marami na pong excited. Ang taong bayan, ang mga Pilipino around the world are pagod na rin. Kami napapagod na rin po. Tayo napapagod na sa kakahintay. Pero pag nahuli po nila itong si Pastor Kibuloy, malaki pong achievement ito ng Administrasyong Marcos. At hindi lang po siya. Pag nahuli si Bantag, si Tebes, si Alice Go, pag nakilala po natin ang mga taong behind illegal pogos, naku, malaking achievements po to ng Marcos administration. Yan. So, sa ngayon, basta atin pong tutukan ang mga pangyayari sa Davao City, sa KOJC. Alamin po natin, subaybayan. Sana nga, sa mga susunod na mga oras ay mahuli na. Dahil sigurado, both sa sides ng gobyerno at sa side ng mga KOJC, siguradong pagod na po sila. At gaya ng nasabi ko, humingi na nga po sila ng tulong mula po sa military dahil ang mga pulis ay pagod na. Nagkakaroon na po sila ng rotations. Kitang-kita po natin na sa ngayon, marami na pong lumalantad na against Duterte. Lumalabas na mga whistleblowers, mga pulis,
Even inmates tumitistigo laban kay President Duterte, former president. Ang nakikita po natin ngayon ay parang hindi na po sila takot lumantad since hindi na Pangulo si Digong. Kaya mga tao po na ito ay sa ngayon nagsisilabasan na sila at tumitistigo laban sa former president. Lalo na po sa EJ case. At isa nga dyan po si Lieutenant Colonel Jovi Espinido at iba pa. At napakarami pa pong mga nagsisilabasan. So kitang-kita po natin dito na hindi na po sila natatakot. Marami na po sa taong bayan ay gising na, hindi na po sila natatakot. Alam po nila ng Administrasyong Marcos ay talagang may pagmamahal sa hustisya. And this administration does not condone the criminals. Kitang-kita po natin na ang pwersa ng Duterte ay mahina na, napakahina na. Pinapalakas na lang po nila ang kanilang loob at sinasabi nila na malakas pa sila pero actually denial na lang po yan. Ang katotohanan niyan ay wala na. Marami na po ang nagsilundagan, marami na po ang nagsialisan sa kampo ng Duterte. Dahil kita na po nila na palubog na ang bangka ng Duterte. Palubog na ang puwersa ng Duterte, ang grupo ng mga Duterte. Kaya even Harry Roque, lahat po ng kanyang, karamihan po sa kanyang mga kadikit na DDS. Umaharap po sila sa mga patong-patong na kaso ngayon, kaya wala. Diyan na po nakikita natin ang downfall ng Duterte. Dito na po magsisimula ang kanilang pagkakatumba. Wala na po ang kanilang grupo na dating malakas noong 2016. Sa ngayon ay laos na, wala na po, kukunti na po ang kumakampi sa kanila. Ang kanilang mga supporters po ay kagaya na lang po ng mga bayatero. Ano po yun? Mga bayaderos? Gaya ni Jay Sonsa? Sino pa ba mga supporters nito? Sila, Bayad Bay? Eric Celes? Badoy? Wala na. Wala na, paubos na po sila. Wala na pong kumakampi dyan. Dahil alam naman po nila, nagising na po ang taong bayan, lumabas po ang katotohanan na ang pamilyang ito ay nagsinungaling sa taong bayan. Akalain mo ba namang sasabihing galit sa bawal na gamot? Pero ang totoo pala niyan, may mga aligasyon, may mga akusasyon na ang kanyang kapamilya ay involved po sa bawal na gamot. Yan. Kaya nawalan na po ng tiwala, respeto ang taong bayan sa pamilyang ito. Kaya wala na. Hindi na po kagaya ng dati. Marami na pong kumalas sa kanila. Wala na pong sumusuporta sa kanila. Yan po ang realidad. Kung sasabihin po nilang malakas pa sila, marami pa sila, that's denial po. They are denying na wala na po silang lakas, wala na po silang puwersa. Yan. Kaya sa mga susunod na mga araw, di po natin alam, dahil sabi nga nila, by September, sabi ni dating Associate Justice Carpio, na by September ilalabas na ang warrant of arrest para huliin si former President. Yan ang sinabi. Ang paputok ni Justice Carpio. So hindi po natin alam yan kung totoo nga o hindi, pero siguro ano na yan? Dire-diretso na habang nandyan po yung mga military, mga pulis dyan sa Davao, baka dire-diretso na po yan. Yan po ang basa natin dyan. Since andyan na, ang dami mga sundalo, ang dami mga pulis, baka pag nahuli si Kibuloy, ay posible pong andyan na rin po ang Interpol at isa-serve na po nila ang warrant of arrest para huliin ang dating Pangulo.
dahil kailangan niya pong i-defend ang kanyang sarili sa International Criminal Court dahil nga po sa mga napakaraming mga Pilipinong napatay o napaslang during his time. Ito po ay haka-haka lang, kaya siguro ang daming mga sundalo dyan ngayon. Ang daming mga pulis, mga ilang libo na ba? Umabot na ba ng 4,000 or 3,000 lang? Nako. Siguro sa ngayon baka nagro-rosaryo na rin si dating Pangulong Diggs. Dahil hindi niya po alam, hindi lang po siya, sigurado pati po si Senator Bato na kung saan ang kanyang pangalan ay nasasangkot. Ayon po kay Colonel Espinido, ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa ay nadawit during po sa kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. Kaya abang-abang po tayo. Hintay lang po tayo. Bili pa po tayo ng maraming popcorn. Panuruurin po natin sila. Alam ko po na ang Administrasyong Marcos ay seryoso din po sila. At dahil nga sa pinaggagawa ng mga Duterte, pamilyang Duterte sa kanya, alam ko pong talagang the President is fighting back. Yan po ang nakikita po natin dyan. Talagang naglabas na rin po ng pangil ang Presidente Bongbong Marcos. Abangan po natin ang mga susunod na mga araw. Alam ko po na ang pagkakabuwag, ang pagkakatumba ng Kahariang Kibuloy at Duterte ay papalapit na. Andyan na. Mga kababayan, hintayin po natin yan. Alam ko po na darating ang araw na yan. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at panunood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel. Sana po'y nagustuhan nyo po ang aking maikling talakayan at reaksyon sa mga nangyayari. Mag-iingat po tayo lagi. Again, panatilihin ang isang mabuting Pilipino, may pagmamahal sa bayan at sa kapwa Pilipino. Mabuhay ang lahing Pilipino. Magandang hapon sa ating lahat.